Petition for bail, yan ang payo ni Christy Firmin na gawin ni Ken Chan dahil may bagong warrant of arrest na namang lumabas laban sa aktor. Ito'y mula pa rin sa dating grupong nagdemanda ng syndicated estafa kay Ken at sa pagkakataong ito ay no bail na ang nakalagay sa kaso. Matatandaang naibalita na natin dito sa channel natin ang tungkol sa warrant of arrest sa GMA artist noong September 12 base sa report ni OG Diaz sa Showbiz Update Vlog at nakalagay sa dokumento na kasama sa idinamanda ang kapatid ni Ken na hindi pa pinangalanan that time. Sa inilabas na dokumento ng Showbiz Now na host ay ipinakita na ang pangalan ng kapatid ng aktor na si Mark Clinton Angeles Chan. May nabanggit din si Christy na kasama rin ang kasosyo ng karelasyon niya na hindi naman binanggit kung sino sa mga nakalistang pangalan sa papel. Panoorin. Naalala nyo, inilabas na natin yung unang warrant of arrest ni Ken Chan. Oo. Di ba? Correct. May sumunod na naman. Meron na naman lumabas. So sa iba na namang grupo ito, ibang tao? Pareho din ang complainants, yung mga investors, at parehong mga tao rin ang inihabla. Isa na si Ken Chan at ang kanyang kapatid at yung sinasabing kasosyo ng karelasyon niya. Yun. Nakakalungkot kasi kalat na yung kanyang warrant of arrest sa lahat ng himpilan ng mga pulis. At ang immigration may kopya na rin. Kaya kung sakali nababalik dito si Ken Chan, dun pa lang sa paliparan, sa airport pa lang, may maghuhuli na sa kanya. Nakakalungkot, no? So wala itong takas talaga. Kaya dapat talaga. Noong una, ang ibinalita natin, ayon sa kwento, ay nasa Amerika siya. Pero ngayon, nasa isang bansa na lang siya ng Southeast Asia. Oo, at ayon sa ating source, ay payat na raw ni Ken Chan. Siyempre naman, nakaka-stress talaga. Itong pinagdaraanan niya talaga, nakaka-stress talaga. Totoo yan, di ba? Sabi nga natin, kadalasan nating sinasabi, ang peace of mind, hindi maibibigay ng ibang tao sa atin. Tayo ang gagawa para makuha natin ang kapayapaan ng kalooban natin. Kailangan. Pero bakit kasi, ilang beses natin pinag-uusapan at nakikiusap tayo sa kanya, naharapin ang mga ganitong eksena. Meron din tayong kasabihan, overthinking kills your peace. Naku yan. Ito po, hindi na po tayo magbabanggit pa ng ibang tao. Ako na lang po ang gagawin kong halimbawa. Kamakailan lamang po ay lumabas yung resulta sa Piskalya ng Makati. Natural po, doon pa lamang, syempre, aakyat yan ng husgado, di ba? Aakyat ng husgado. Pagkatapos ng husgado, Court of Appeals, pagkatapos Supreme Court. Matagal po itong problemang ito bago mahusgahan talaga. Dahil libelo po ito. Pero kailangan ito, binabantayan natin. Di ba? Pagsampa sa korte nito, syempre may warrant of arrest yan, magpipiyansa ka. Ako po talaga binabantayan ko po ito mula noon hanggang ngayon. Ako po ay hindi matapang. Wala pong taong matapang pagdating sa ganitong problema. Hindi rin po ako mapera o mayaman para mag-post agad ng piyansa. Ang totoo pong dahilan kung bakit ko binabantayan ang ganitong mga problema ay dahil marespeto ako sa batas. Yun naman ang marespeto ako sa batas. Kung ano po ang sinasaad ng batas, yun po ang dapat nating sundin. Itong kay Ken Chan, po pwede naman niya itong pero kailangan bumalik muna siya. Magpakita muna siya do sa branch na may hawak ng kaso para masabi na may jurisdiction ang korte sa kanya. Kailangan magpakita muna siya. Tapos, alam ng mga abogado niya ang gagawin, petition for bail. Kasi no bail to Petition for bail ito. Kapag pinaiyahan at pinagbigyan ng judge, pwede niya itong ipiyansa at saka niya asikasuhin ang problema. Mula roon, makakausap na niya yung mga investors, yung mga complainants. Pwede na niyang sabihin na mas maganda po na ako'y malaya para matugunan ko po yung mga hinihingi nyo, yung sinisingil nyo. Tama. Diba? Pero diba na sabi nga nila, kapag pera ang usapin, pwede, may katapat, diba? Yun po yung pinakamadaling problema. Sa totoo lang po, ang pinakamahirap po kalusugan. Yung health. Ang pag-ibig, pangalawa. Dahil ang pag-ibig kapag nawala, hindi naman pwedeng halinhan ng isang tao na hindi mo naman mahal. Yung love and the rebound, diba? Pero yung pera po, pinakamadaling problema po yan kung tutuusin. Mahirap lang pong isipin dahil napakahalaga ng pera. Kaya lang po, pagka meron tayong binanggit na presyo, may katapat na presyo din po doon. Kaya yung pera, pinakamadaling problema. Ang tanging solusyon nito, makipag-coordinate para maayos. Komunikasyon. Di ba na kahit anong laki ng pera, totoo.
Di ba? Hahati-hatiin Oo, naman yan hindi hanggat divide makabayad yun. ka, di ba? Yun naman, di ba? Nasa kanya naman yun Oo. Ang mga huwes naman, makikinig naman kung ano lang ang kapasidad nung inirereklamo na pagbabayad. Kunwari, piso ang kinikita mo, hati-hatiin mo yung piso-piso na yan doon sa maraming papayag naman Ay, oo. Kaya dapat, alam mo, si Ken Chan, wala siyang kapanatagan ng kalooban ngayon. Nangangayayat siya dahil yung ganitong problema, hindi ka makakatulog, hindi ka makakakain. Ay, Ang peace of mind talaga, lumilipad yan palayo. Di ba? Kausapin niya ang kanyang mga abogado. At saka harapin niya kung ano man yung... Tama yun, harapin. Oo, hindi pwede yung iba No one wala is niya. above the law. Yes. Wala na pong mas mataas pa kaysa sa batas. Kailangan kung ano po ang hinihingi at hinihingi ng batas sa atin, yun po ang ating susundin. Irespeto natin ang batas. No. Katulad dito, pangalawang warrant of arrest na to, nakakalat na sa lahat ng mga nabasa nyo naman. Yung dokumento, kalat na sa lahat ng mga kapulisan, di ba? Alam mo, siya lang naman talaga dito ang tinititigan dahil siya ang kilala. Correct. Di ba? Oo, hindi na natin alam kung sino-sino yung mga kasama niya kasi hindi naman sila artista. May Okay. mga pangalan na nakalagay, nakasama niya at ng kapatid niya at ng sinasabing karelasyon niya, pero hindi kilala. Di ba? Nakapokus talaga Oo, sa sa kanya. kanya talaga Oo. dahil si Ken Chan ang kilala. Oo. Kaya walang pinakamaganda ditong magagawa kundi ang bumalik siya. Oo. Harapin niya ang kanyang problema. Correct. Di ba? At sayang ang karir mo. Sayang. Napakaganda ng iyong karera. Oo. Ito yung pinapangarap ng bawat kabataang Pilipino na ipinagkaloob sa iyo. Kaya lang ngayon, hindi mo na maitutuloy dahil sa problemang ito na alam nating hindi niya gusto ito. Ay, oo naman. Walang may gusto ng ganito kalaking problema. Nagkataon lamang na siguro nagkamali siya ng desisyon. May mga Siguro nagkamali siya ng paghawak sa pera. May mga ganong kamalian di Oo, ba? kasi may iisip natin kung ano-anong mga aspeto kung bakit nagkaganito Oo. dapat talaga magpakita ka para ihayag mo na lahat para matapos ng mga espekulasyon na kung ano-ano. Ayan, no bail, wala kang piyansa dito sa kasong itong syndicated estafa. Pero, kailangan magpakita ka Oo, yun. Tama. doon Oo. sa korte na humahawak ng kaso mo para may jurisdiction. Yun ang tinatawag na jurisdiction. Kapag nandoon na at nag-petition for bail kayo, sabihin mo lahat ng dahilan kung bakit makikiusap ka na kung maaari ay payagan ka magpiyansa. Oo. Kapag ka nakapiyansa ka kasi makagagawa ka ng ibang paraan. Totoo. Di ba makapagtatrabaho ka, Oo. makapag-iipon ka ng pambayad. Yun ang pinakamaganda. At saka yung pinaka-importante, kausapin niya ang isang lawyer, di ba? Hindi, Legal meron ito, siya oo. sigurado, meron siyang Oo. lawyer dito dahil nagkaroon sila ng sagutan di ba? Alam nila ang dapat gawin. Kaya dapat ito talaga, si Ken Chan ay harapin ang kanyang problema para matapos na yung ganito. Marami pa ito. Hihintayin mo ba na napakarami pa ng lalabas na WA sa'yo? Ay, oo. Oo, Napakahirap nun. wag mo nang paramihin tapos saka ka lang lalabas. Oo, Di ba? totoo yan. Petition for bail, yan ang sinasabi. Ako, wala akong kanta na naiisip na kung pwede nating ibigay Oo. dito kay Ken Chan. Ikaw din naman siguro, Siguro wala. wala rin kasi, di ba, napakahirap kasi nito. Oo. na problema Sitwasyon ni niya, Kim correct. Chan, oo. Alam mo ang problema talaga, dumarating nang hindi mo inaasahan. Hindi po lahat ng gusto natin ay nagaganap. Meron po talagang masukal sa ating kalooban, pero yun ang nangyayari. Pero wala tayong dapat na ireklamo sa buhay dahil tuloy ang ikot ng mundo. Ayun. Di ba? Buhay Totoo. tayo para lumaban. Yun lang yun. Ituloy ang laban, huwag susukuan. Yes. Lalo pa kung ikaw ay hinahabol. Di ba? Magkaroon tayo ng respeto sa batas. Yun lamang yun, di ba?